Sa nakaraang video, habang papauwi na ang magkapatid na sina Prince Errol at Princess Kania, inatake sila ng mga wyverns. Safe naman sila pero maraming sa mga kasama nila ang namatay at nasugatan. Ipinakita ang mage na responsable sa pag-atake, binuhay pa nga nito ang mga namatay at ginamit, pero ipinamalas ng ating bida ang kanyang lakas nang gamit lang ang isang daliri, napatumba niya ang wyvern. At nang pagtangkaan nito ang buhay ng kanyang kapatid, walang kahirap-hirap niya ring napuksa ang kaaway. Ni hindi man lang nga nila napansin ano ang nangyari dahil parang simpleng pitik lang ng daliri ang ginawa niya at natalo niya na ito. At kahit namatay na ang leader, hindi pa din nawala agad ang sumpa sa mga undead kaya naman nagtago muna sila sa gubat. Doon nakita nila ang isang wyvern na nagtangkang kunin ang anak ng isang griffin pero nilabanan siya nito. Pero sa kasamaang palad, namatay ang griffin at naiwan nitong mag-isa ang anak. Kaya naman nag-decide ang prinsesa na alagaan ito at hindi naman approve ang kapatid nito doon. In today's video, malalaman natin kung buhay pa ba ang mga kasama nila at kung iuwi nga ba nila talaga ang cub na ito. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nagko-comment at sumusuporta sa ating mga video. Maraming salamat sa panonood. Habang nagdidiskusyon ang magkapatid kung ano ang gagawin sa naabandona na baby griffin, dumating na finally ang mga kasama nito. Ibinalita nilang nang mawala na ang bisa ng magic spell, wala nang iba pa ang nabawas sa kanilang bilang. Nagulat naman ito nang makitang may hawak-hawak siyang isang griffin. Sinabi naman ng prinsipe na perfect ang timing ng pagdating nila. Dapat daw pigilan nila ang prinsesa sa plano nitong iuwi yun, pero sagot niyang wala daw silang magagawa. 1 week na ang nakalipas, at bumalik na ang lahat sa normal. Ang tanging pagbabago lang ay nadagdagan sila ng kasama ang baby griffin na pinangalan nilang Fly. Nang kulitin naman siya nito, hinawakan siya ng prinsipe at sinabing hindi siya pwede doon sa kama niya. Pero dahil cute at good boy daw ito, ay papalampasin niya muna. Nag-throwback naman sa gubat nung magkita-kita na sila, pinone na sila ng prinsipe dahil lilinisin niya muna ang area para hindi daw babuyin ng ibang beasts ang bangkay ng griffin. Sumunod naman sila sa inutos nito. At nang wala na ang lahat, hiniwan niya ang dibdib ng nanay ng griffin at kinuha ang magic core nito. Makakatulong daw yun para mapaamo niya ang baby griffin. Balik sa present, tila may dumating na bisita. At ito pala ay ang prinsesa na nagmamadaling hinanap si Fly. Nireport naman ng guard sa prinsipe na meron na daw order issued sa buong kaharian para sugpuin ang Dark Church na umatake sa prinsesa. Magbibigay daw sila ng pabuya sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon. Sagot naman ng prinsipe na hindi lang daw yun ang grupo na nasa oposisyon ng kaharian. Napaisip naman ito kung all this time naging masyado lang siyang obsessed sa material na kayaman dahil dun siya nag-focus. Habang kausap ng prinsesa ang griffin, naisip ni Errol na kung ang prinsesa ay tinarget ng mga kaaway kahit na hindi naman ganun kalaki ang impluwensya nito, siguro oras na para siya ay maghanda. Hindi naman daw naiiba si Kania sa kanilang pamilya. Napaisip siya kung dapat na ba siyang maging swordmaster. Dahil dun ang goal niya na daw ay maging expert sa aura paglampas niya ng 20 years old, inaya niya naman ang kapatid na mag-training at ikinagulat ito ng prinsesa. Nang magpakita ito ng galing, pinuri siya nito pero sagot niyang gumamit lang daw siya ng aura kaya napahanga ito. At as expected, kinagat daw nito ang pain niya. Gusto rin daw ni Kania na matutunan iyon. Sagot nitong kapag gumagamit daw ng aura, ang pinakaimportanteng bagay ay ang utak. Napaluhan naman ito at napatanong na hindi daw ba makakagamit ng aura pag hindi matalino. Sabi naman ng kapatid na hindi dapat siya mabahala dahil siya nga nagawa niya ito. Sagot ni Kania na syempre madali daw ito sa kanya dahil henyo siya pero sabi ng kapatid na kailangan niya lang matutunang kontrolin ang aura gamit ang utak at ituturo niya raw sa kanya yon. Natuwa naman siya nang malaman yon. Ipinangako nitong kung susundin daw niya ang method nito, siguradong hindi daw magtatagal at matutunan niya iyon. Pero sa isip niya, merong ibang rason kung paano niya matutunan ito agad. At yun pala ay balak niyang ilipat ang mana niya sa kapatid. Nakabantay naman sa labas ang guard nito habang nag-tea-training sila sa kwarto. Simula nun, tuwing bibisitahin daw ni Kania si Fly, mag-tea-training sila sa swordsmanship pati aura. Bilang resulta, naging aura user na nga ang prinsesa kaagad. Hindi naman siya makapaniwala dahil dito. Pero sabi ng kapatid simula pa lang daw ito. Ang tanging side effect lang daw ng nangyari ay biglang lumaki si Fly dahil na-expose ito sa malakas na enerhiya galing sa kanilang aura training.
Dahil doon, obra na daw ang bigat nito. Sabi ng prinsipe, na unang hakbang pa lang daw ito, kailangan pa nila mas sipagan sa training dahil pag mas maraming mana ito, mas magiging smooth ang pag-manage nito ng kanyang lakas at ang movement ng aura. Magagamit niya ito kahit nakasakay na siya kay Fly sa hinaharap at natawa naman ito sa imagination ng kapatid. Pero seryoso daw siya. Tinanong naman ni Kenya si Fly kung dapat ba daw nilang paniwalaan ang sinasabi ng kapatid nito. At sa isip ng bida, darating din daw ang araw na matutupad iyon. Nagulat naman sila dahil nandoon daw ang hari. Balita kasing busy ito mag-prepare para sa North, imposible namang nagpahangin lang ito sa kanilang palasyo. Natuwa naman ito nang sinabi sa bida na narinig niya raw na nag-training na ito ngayon humawak ng espada. Sagot niyang unti lang daw, bukod doon ay nag-e-experiment pa din ito ng ibang mga bagay. Sinusubukan niya rin daw paamuhin ang Griffin para magamit nito sa future para depensahan ang border nila. At tila natuwa naman iyang hari sa narinig niya. Napaisip naman ang bida dahil sa naging reaksyon nito. Siguro natutuwa daw ito dahil ang dami niya ng achievements by now. Bigla naman dumating ang mga bantay na may daladala. At nang buksan ito, nagulat sila na regalo pala ito ng hari sa kanya. Isang espadang ipinagawa para lamang sa prinsipe. Sabi naman ng nanay nito na masyado pa daw bata si Errol para gumamit ng espada. Sagot naman niya, gusto niya lang daw na mahawakan ito ng prinsipe. Nagulat naman sila nang biglang kunin ito ng prinsipe at sa isip niya oras na ba daw para mag-practice siya sa paggamit ng espada. Wow! Mukhang makikita na nating magpakitang gilas ang bida sa paggamit ng espada this time. Ano kaya ang magiging reaksyon ng lahat pag nagkaganon? Malalaman natin sa next episode. So make sure to like, comment, share at follow or subscribe para update ka sa ating kwento. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.